Alam nyo ba kung paano mapipigilan ang bilis na paglaho ng ating income? Kung ang sagot nyo ay no, manood ka sa bidyong ito. Magandang araw po mga ka-eskwela. Si Blackstone Nero po ng Eskwela TV upang atin na namang pag-usapan ang panibagong episode para sa araw na ito. Pero bago ang lahat, shout out nga muna sa mga nanonood ngayon kagaya mo. Ka-eskwela, kayo ba ay baguhan sa aking channel? Kung ganon, mag-subscribe ka muna at pipindutin mo ang subscribe button para man-notify ka sa susunod ko pa na mga video. Ang episode na ating pag-usapan ngayon ay pinamagatang 9 ways to take control of your finances. Naku po, isa pong madugo na topic na ating pag-usapan ngayon, dahil sabi ng iba, napakahirap po na ikokontrol ang mga gastusin, lalong-lalo na ngayon na napakataas po ang inflation rate ng mundo o ng bawat bansa. Ibig sabihin, maliit po ang ating income compared to the price index every day in every nation or in every community. Pero kahit ganon mga ka-eskwela, ang gagawin lang naman natin ay ating pag-aralan ang posibleng mga paraan kung paano ating makokontrol ang ating mga gastusin na kadalasang common problems of any employees working in both private and public organizations. Handa na po ba tayo? Number 1 po ay start budgeting. Nako po, paano kaya tayo magbabudget kung wala naman tayong malaking income? Sabi pa ng iba, napakabilis po ang paglaho ng ating pera compared to sa ating mga income. Pero kahit pa man, ano ba ang tinatawag na budget mga ka-eskwela? Ayon dito, ang isang budget ay ang iyong pinakamahusay na tool. Ano bang ibig sabihin dito mga ka-eskwela? Sandali, hahanapin ko pa ang aking ballpen. Isang pinakamahusay na tool upang baguhin ang iyong hinaharap sa pananalapi. Meaning, budget is just only a design, a guide in order to forecast, in order to bridge the gap. Nagkakaroon po kasi ng gap mga ka-eskwela between expenses at saka yung income. So meaning, kung mayroon tayong budget, maaari ating malunasan ang tinatawag na mismatch tungkol po sa mga gastusin at sa mga napakaliit na income. Ano bang pwede nating mai-reduce? Say for instance, sa ating tinatawag na mga monthly bills. Ano ba itong monthly bills? For example, water bills. Malaki po ang ating mga gastusin dyan. Sa tubig, ano pa? Electricity. Internet load. At iba pa na pwede nating marireduce. So,
Mga kaeskwela, makikita natin sa ating datos na may mga bagay-bagay na pwede nating ibsan yung ating allocations at may mga bagay-bagay din na masasabing fix, katulad ng gastusin sa pagluto, halos po ay marireduce. May mga bagay-bagay din dyan na hindi na pwedeng marireduce. Travel, pwede nating marireduce. Mga tinatawag na pulse buying na hindi na kinakailan, pwede naman nating maipagliban for the month. Second, ay tinatawag pay off your debt. So meaning, magsimula sa pamamagitan ng paglista ng lahat na iyong kasalukuyang mga utang. Magkakaroon po tayo ng listings or summary kung ano ba talaga ang i-priority na ating babayaran for that particular month. Hindi po pwede na hindi natin alam kung ano yung ating mga babayaran, dahil alam natin pag utang, kadalasan yan ay nakakaroon yan ng interest. So sa interest pa lamang ay hindi na natin kayang bayaran, lalo pag ito ay napababayaan ng napakahabang mga buwan. Subukan nating bawasan ang rate of interest. Ano ba ibig sabihin dito? We can negotiate our partners, providers of any loans to adjust our rate of interest. Ang tawag nga dyan sa iba ay restructuring of our loans, para ating masasabi na po the budget of the month ay makakaroon tayo ng kakayahan. Kaya kung hindi natin i-adjust, posible ay lalong hindi natin mababayaran ang ating mga utang. Pwede rin ihinto ang paggamit ng iyong mga credit card. Nako po, kung sino man sa inyo, mga nanonood ngayon na may tinatawag na mahilig sa credit card, sabi ng mga nakasulat, maraming ang mga tao sa mundo na nahihirapan ng dahil lamang sa kanilang mga credit card. Dahil alam mo nyo, pag may credit card ka, ang sarap mamasyal, ang sarap po magpunta ng shopping mall. Akala natin ay sapat ang ating pira sa bangko. Yun pala ay magkakaroon na tayo mga credit sa ating tinatawag na mga gastusin. Third, start saving each day. Tulad nga ng sinasabi ko sa ibang mga video ko nung nakaraan, savings po. Buksan at idirekta ang pira sa isang account ng pagtitipid na may interest na regular. Kumbaga, sabi ko, start a piso savings. We need to do it as early as we can, lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakahirap po. Ang inflation rate ay napakataas at hindi naman po pwede na hindi tayo gagastos para sa ating mga anak, sa ating pamilya, or any basic activities na maaari pong kasangkot ang bawat pamilya. Number 4, find additional income sources. So, isa po sa mga pinaka-effective na paraan upang makukontrol ang ating finances is to have additional sources of income. Upang sa ganon, we can cover all our monthly expenses. Say for example, if our budget is 10 to 20,000 for a particular month, see to it that our additional income will
fit or will cover up the expenses at the same time magkakaroon pa ng tinatawag na sobra. So, napakahalaga po na mas maraming kita o ating i-develop ang kaugalian na magkakaroon tayo ng tinatawag focus of strengthening our financial status. Every month, magkakaroon tayo ng backup. Kumbaga, emergency fund ang ating aatupagin. Good for, sabihin natin, ang ating emergency fund, it should be good for 9 months. Na ang ibig sabihin, kung matatanggal sa trabaho, kung wala kang income within 9 months, ito po ay nakakaroon na ng backup. Number 5, improve your job skills. Ano ba ibig sabihin dito? Manatiling mapagkompetensya sa lugar ng trabaho. So make ourselves very competitive. Alam natin in the market and even in any organizations, there are a lot of requirements when it comes to promotion. So we need to improve or enhance our individual skills para mananatili tayong eligible or employable in any forms of organizations. Napakahirap po sa larangan ng competition. Marami pong natatanggal sa trabaho dahil napababayaan ang kanilang tinatawag na performance improvement o professional level and development. Number 6 na paraan upang makokontrol natin ang ating finances sa darating na mga araw. Sabi nga, get insured. Protektahan ang iyong pananalapi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang halaga ng insurance. Kaya nga, ang advocacy po natin ay kukuha tayo ng tamang-tama na magpoprotect sa bawat isa o bawat empleyado, kagaya ng SSS. Dapat ang bawat empleyado ay makukumpleto ang monthly premiums para sa SSS. Kung kayo man ay nasa gobyerno, yung GSIS, or rather, magkakaroon ka ng sariling pag-iimpok sa bangko para maproteksyonan mo na ang iyong sarili sa darating na mga panahon. Pero mas maganda ang sa SSS or sa GSIS, then magkakaroon ka ng free insurance coverage. Kasi ang disadvantage po, pag kayo lang po ay nagsisave, wala pong insurance. So ang SSS may insurance po, kagaya ng medical, death benefits or disability benefits. Sa pagbabangko po, okay naman sa pagsisave dyan, pero ang problema yung insurance coverage. Okay po, nakukuha ba yung get insured? Number 7, we need to change our mindset. Sabi nga dito, kung pag-usapan natin ay mindset, ito po ay pinaingutan ng tinatawag attitude. Ang isa po ay behavioral aspects, yung performance aspects, at saka yung action-based or solution. So ang mindset po ay ito po ang tungkol sa ating pananaw, ang ating perceptions, ang ating pag-iisip tungkol po sa finance, sa ating mga gastusin, on how to manage our income. Suggestion nga dito, gupitin ang mga gastos sa pamagitan ng pagsakripisyo ng mga bagay na gusto mo. Ang ibig nga sabihin dito is to delay yung tinatawag na gratification. Ano ba ibig sabihin ng delay gratification? Yung ating mga tinatawag na
ambisyon sa buhay, kung ano man yon, we can delay it when it comes to implementation. Kagaya ng bahay. Pag ang dream mo ay bahay, o sabihin natin world travel, magta-travel ka sa ibang bansa, pwede mong ma-delay. May sabihin, magkakaroon ka muna ng pag-iimpok o pagsisave to cover up your basic needs, saka pa yung next level na yung iniisip. Kaya nga, you have to adjust, sacrifice those probable expenditures na hindi mo na pwedeng gastuhin sa panahon ngayon. Number 8, we need to automate your personal finances. Maging may kamalayan sa iyong paggastos. Dapat po fully aware tayo kung saan ba patungo ang ating pera. Ano bang ginagastusan? Kumbaga, dapat alam natin ang coverage o daily record or summary of our net worth or money. Dapat alamin natin the exact destination or the purpose or goals of why we save or the purpose of our income. We need to take a look of our credit card or any bank statement upang sa ganon ay ating mamamalayan ang balance between income and expenses. Number 9, invest for your future. Ano ba ibig sabihin dito? Whatever your income is, malaki man or maliit, still we need to invest or pay ourselves. It could be by means of savings in a particular institution, or it could be by protecting our health or any investment that will protect our future needs. Say for instance, alam natin na tayo naman ay tatanda rin. Kagaya ng sinasabi sa mga may edad 65, only 10% has money. Just imagine that. Kung ang nag-edad 65 ay nakakaroon lamang ng 10% ang may income, 22% ay nagtratrabaho. Just imagine that, working. Yung edad mo ay 65, napakahirap po. Ang mas malungkot dyan, yung 68% sa may edad 65 ay keep begging, nanghihingi po sa kanilang mga anak, na masasabi ng iba like a pulubi, nagiging pabigat po ng lipunan. Mga eskwela, ayaw naman natin na magkakaroon tayo ng ganyan na situation na sa at the age of retirement ay magkakaroon pa tayo ng problema. So, tamang-tama, itong mga bagay-bagay na binabasa natin ngayon, ang ating pinag-aralan ngayon, ay magiging solusyon bago man lahat ay mangyayari at our retirement age. Ano yun? Balikan ko nga lang, start budgeting. So sa lahat ng pagkakataon, the end of the story ay budget. Second, we need to pay our utang. Huwag kang manirahan sa utang. O do not be enslaved by debt. Number 3, start saving now. Kaya nga sabi dito, every day, no matter how much, you have to save. So ang formula dito, idadagdag ko nga lang bilang suggestion, income equals
savings muna minus expenses. So meaning, uunahin muna natin ang savings bago muna magkakaroon ng expenses. Kasi kung baliktarin natin, kung magkakaroon tayo ng income equals expenses muna, saka pa natin magkakaroon ng savings, sa palagay ko, sabi ng iba, wala na tayong masisave. Kasi alam natin, lahat ay halos nauubos. Kasi walang target. Number 4, find additional income sources. Basta legal lang po. Pwedeng mapagkitaan ay pwede mong maibenta. Then number 5, yung tungkol po sa competency base. Manatiling competitive sa ating mga trabaho. Then number 6 is protection. Life protection. Number 7 po ay yung pag-iisip. From a traditional to a productivity base. Kumbaga, future base. Number 8, you have to observe recording, monitoring, para maiwasan yung malaking gap between income and expenses. Number 9 po, invest for our future. So, shout out po ulit sa mga nanonood ngayon. Abangan natin sa sunod ko ng mga video. But don't forget to subscribe. I repeat, click the subscribe button upang ma-notify ka sa susunod ko pa na mga video.